mo, you are blessed. Come on, sabihin natin, practicein natin yung power of declaration. You are blessed. Huwag kang pumayag na hindi sasabihin sa iyo ng katabi mo yan. Sige, come on. Huwag mo sabihin yung katabi mo. Huwag mong payagan, nakatunganga lang. Alright, you are blessed. Meron pong kapangyarihan yung sinasabi ng bibig. Amen? At bago tayo mag-pray, ni-declare muna natin yung laman ng puso natin. Kaya marami pong prayer hindi sinasagot ng Diyos. Kasi tinitingnan muna kung dinideclare mo ay yung naniniwala ka sa puso mo. Amen po ba? So ngayong umaga po, I want to share about balanced life, doing the will of God. Ito po yung ating pag-uusapan. Ang totoong balancing buhay ay ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, balanse ang buhay mo. At baliktarin ko naman, ang balancing buhay ay yung ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hello? Amen? Ulitin ko po. Alright. Para po ito yung ating pag-uusapan ngayon. And my prayer, ang prayer ko po ay lumabas ka ng lugar na ito na balanse. Ang utak mo, balanse ang buhay mo, balanse ang lahat-lahat. Ulitin ko po Pag sinabing balanced life, balanse. Halimbawa, kapag nagbibisikleta po kayo, kailangan marunong kang magbalanse. Kapag hindi kayo marunong magbalanse, nagbibisikleta, nagmomotor, ay maaksidente po kayo. Kaya po maraming tao, makikita mo, walang nangyayari sa buhay. Delayed, hindi makamove forward, lagi nakatumba, hindi makatayo. Kasi po, ibig sabihin nun, hindi sila namumuhay ng balancing buhay. At kapag ang buhay mo ay balanse, sabihin mo nga, balanced life, sabihin mo nga, one more time, balanced life. Pag sinabing balanse ang buhay ni Pastor Rudy, ibig sabihin, ginagawa ko yung kalooban ng Diyos. Alright? Yun po ibig sabihin nun. Kung babaliktarin natin, ganun pa rin yun. Kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, balanse ang buhay mo. Mawawala ka sa balance kapag ang buhay mo ay wala sa kalooban ng Diyos. Kaya marami kang makikita sa panahon natin na magulo buhay, laging problematic, emotional, laging takot. Nabubuhay sa takot, nabubuhay sa galit. Alright? Dahil po, dito po sa title na ito, ganun, sa umpisa pa lang, halos may idea na kayo, no? Kapag ikaw ay balanse ang buhay mo, ibig sabihin ay nagagawa natin, more or less, yung kalooban ng Diyos. Babasahin ko po yung Ecclesiastes chapter 3. Ito po ang sabi ni Solomon. Si Haring Solomon po ang sumulat nito. Ang sabi niya, all of us should. Ano daw? Lahat po daw tayo. Enjoy what we have worked for. Ibig sabihin, dapat ini-enjoy mo itong buhay na ito ngayon. Hindi yung darating pa. Ngayon, it is God's gift. Ang balancing buhay, mga kapatid, hindi ka nag-iintay na sumaya ka bukas. Ngayon pa lang masaya ka na because this day is God's gift. Sino naniniwala na itong araw na ito ay gift from God? And you should be thankful. Hindi ako pwedeng magreklamo ngayon. I enjoy my life. Balanse ang buhay ko. Hindi ko sasabihin, pag nakatapos na ng pag-aaral yung anak ko, masaya na ako. No, I can be happy kahit may problema ako ngayon because today is God's gift. Ganyan po ang Christian. Okay? Huwag niyong gayahin yung kapitbahay mo. Huwag mong gayahin yung kaklase mo. Huwag mong gayahin yung tatay mo na malungkot lagi. Hindi niya na-appreciate that this day is God's gift. And we ought to enjoy it. Ang sabi po ng Bible, enjoy what we have worked for. You are not working for tomorrow. Hindi ako nagtatrabaho para bukas. Nagtatrabaho ko para ngayon. Because this is God's gift for me. Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Sino nakakasiguro, buhay ka pa bukas? Wala, tama? So ngayon, enjoy mo na to because today is God's gift. Amen. Kaya ayoko pong ma-stress. Kaya hindi po ako nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Ayoko pong malungkot, ayoko magalit. Masyado maigsi ang buhay para ako'y magalit sa tao. Gusto kong i-enjoy.
Kahit hindi maganda ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, kahit hindi maganda ang situation, kahit anong tumingin, makinig ka sa balita, ang pangit ng balita. Pag tumingin ka sa mga information, social media, hindi nakaka-encourage. But I've decided na enjoy ko tong araw na to. Why? This is God's gift. Ewan ko, tingnan mo yung katabi mo, bakit malungkot yan? Kasi hindi niya na-appreciate na itong araw na ito ay regalo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sayang lang ang pagsimangot mo. Sayang. Ang iksi ng buhay, ang lungkot-lungkot mo pa. Ang iksi lang ng buhay, ayaw mo pang i-enjoy. Ang iksi, believe me, life is too short to waste it sa mga problema. Kaya marami pong, alam nyo, ako po ay 30 years na akong pastor. Ang dami ko na pong ipinag-pray na malapit nang mamatay. Lagi tinatawag kami, di ba? Pastor, pwede po ba ipag-pray yung aking kapatid? Mamamatay na po siya. Punta ako ng PGH, punta ako ng hospital, punta ako ng mga bahay. Ang dami ko na pong ipinag-pray na mga mamamatay na. At wala akong nadinig kahit isa na nagsabi, sana nagtrabaho pa ako ng husto. Wala akong nadinig na ganun. Wala akong nadinig na nagsabi na sana marami pa akong nagamit na oras sa opisina ko. Ang lagi ko nadidinig sa kanila, Pastor, sana naglingkod ako sa Diyos. Laging ganun. Or, sana nag-spend ako ng time, more time with my family. Ganun ang lagi ko nadidinig. Wala po ako nadinig na kulang ang oras niya sa trabaho. Sana nagtrabaho pa ako. Kaya marami pong mataas ang stress level. Kaya titingnan nyo ngayon, high school pa lang, grabe, stress na ngayon. College, mga nanay, mga tatay, stress na stress. Ang lulungkot ng buhay. Natatakot sila kung ano ba mangyayari bukas, baka tumaas na naman ang bilihin. Sabi ko, hindi ko problema yan. Ang trabaho ko, mag-enjoy ngayon. Bahala ang Diyos para sa bukas. Bahala ang bukas para sa sarili niyang problema. Sabi mo nga sa katabi mo, bayaan mo yung problema, ang mga problema sa kanyang problema. Ayoko po na problema sa mga araw na hindi pa dumadating. Ang sabi ng Bible, today is God's gift for me. Sayang naman tong araw na to, binigyan ako ng Diyos ng isang bagong araw, magsisimangot lang ako, magagalit lang ako, diba? Gagamitin ko lang sa mga walang katuturan. And if we're talking about balanced life, okay? We're talking about balanced life. Kung gusto nyo po ng balancing buhay, masaya yun eh, alright? Hello? Kapag malungkot ka, ibig sabihin, something is wrong. Okay? Magagalitin ka, ibig sabihin nun, hindi balanse buhay mo. Parang bisikleta, wala sa balanse, pa-ekis-ekis, ganun po ang nangyayari, right? Kung ang buhay mo ay pa-ekis-ekis, o madalas humihinto, hindi ka makapunta sa malayo, may problema yung gulong mo. Ibig sabihin yan, something is wrong kung ano po yung nilagay mo sa buhay mo, okay? At kung gusto mo maging balanse ang buhay mo, meron lang pong isang modelo. Isa lang. Ang tinuturo po sa atin na meron lang tayong isang tao na gagayahin. Ang pangalan niya po ay Jesus. He is our model in all history. Hindi ko alam sa inyo kung sino gustong gumaya sa inyo sa principal o sa manager mo o sa tatay mo. Ako po, hindi ko ginagaya ang aking kapatid. Ang ginagaya ko po si Jesus. Hindi po si Bishop Oriel ang ginagaya ko, although siya po yung leader ko. Ang ginagaya ko po sa aking buhay ay si Jesus. Kung gusto ko magkaroon ng balanse ng buhay, hindi ko pwede i-model. Of course, pwede tayo kumuha ng mga sample in life, okay? Baka may konti kayong magaya sa akin. Pero hindi po ako ang itinuturo ng Bible. Kung gusto nyo na maging maayos at balansyado ang buhay natin, ibig sabihin po, siya yung ilalagay mo sa sentro. Hindi pwedeng ako. Hindi pwedeng si Pastora Angie ang nasa sentro ng aking buhay. Hindi pwedeng yung anak. Hindi pwedeng tundulos. Alright?
Hindi po dulos, church, ang nasa sentro ng buhay ko. Si Jesus. Hindi pera. Hindi pera ang nasa sentro ng buhay. Kapag nilagay mo ang pera sa sentro ng buhay mo, magkakaloko-loko ang buhay mo. Pag inilagay mo sa sentro, ginawa mong model ang asawa mo, magkakaloko-loko ang buhay ninyo. Ang buong pamilya mo ay magugulo kapag nilagay mo sa sentro at model ang anak mo. Isa lang. Ang Panginoong Jesus lang. May I hear an amen there? Amen po ba? Alright? Kung gusto niyo po na maging maayos, makarating ka mula sa starting line to the finish line. Kapag sinundan mo yung teacher mo, yung sinasabi sa iyo sa eskwelahan, hindi ka makakarating sa finish line. Kapag sinundan mo yung kaibigan mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung boss mo, yung manager mo sa opisina, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Kung gusto mong makatapos ng maayos, isa lang ang sinusundan natin. Siya yung nakasentro. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng sinusundan natin? Si Jesus. Para maintindihan nyo, may picture po ako rito. Ito, madali nyo ito maintindihan. Ito po yung gulong ng bisikleta. At ang kapangyarihan, ang lakas, para tumakbo siya ng maayos, itong gulong na ito ay nakasentro doon sa gitna. Ang tawag po dyan ay hub. Hub. H-U-B. Hotel Unicorn Bravo. Okay? Hub. Sabihin mo nga, hub. Yung puwersa ng gulong ay galing doon sa hub. Yung mga nakaganyan, ang tawag dyan, spokes. Spokes. Yan yung pamilya mo, yan yung kalusugan mo, yan yung finances mo, yan yung emotional stability mo, yan yung security mo, yan yung balanse ng buhay mo. Lahat pong yan ay nakakabit doon sa gitna. Alright? Nanggagaling ang kapangyarihan mula rito, papapunta ron, hindi baliktad. Kapag kinuha mo ang lakas mo doon sa spokes, mapapahama ka lang. Right? Kung ang sentro, ang buhay mo ay katulad ng gulong. Ang buhay natin ay katulad ng gulong. Si Jesus ang nasa sentro, lahat ay nakakabit dyan. Anak, yung pera, kalusugan, kagalingan, pagtatagumpay, lahat po yan ay galing doon sa center. Naintindihan niyo po ba? Kaya po, we build our lives around that hub. Binubuo natin ang buhay natin, ang pangarap natin, ang future natin. Ang sabi ni Jesus, pag sumusunod ka sa akin, para kang nagtayo ng bahay sa matibay na pundasyon. Kahit lubak-lubak ang daan, hindi ka maaksidente. Katulad po, kaninang umaga, meron na naman balita. Meron pong isang sasakyan ay biglang nawala ng control sa airport. Ngayon lang. Wala pa yatang 2 oras, may patay na naman doon. Kasi yung SUV sinagasaan yung mga tao sa Ninoy Aquino International Airport. Imagine, nag-iintay lang yung mga tao, namatay pa. Isang bata, 5 years old, at isa pang hindi ko alam. May patay na naman. Nung isang araw, kung nagbabasa po kayo ng balita, doon po sa SCTEX, yung driver ng bus nakatulog. Nakahinto ang mga sasakyan. Nakahinto. Binangga niya, 10 ang patay. Imagine. Ano kaya, kung nasa center ng buhay mo si Jesus, papayagan kaya ng Lord na may mangyaring ganon? Kasi hindi mo makokontrol. Tama? Andun ka lang, nakahinto ka lang, mag-outing lang kayo, magpipiknik lang kayo ng pamilya mo, merong isang sasakyan sa simbahan nila, yung Seventh-day Adventist Church members, ilan ang namatay? Imagine. Pero kaya po ako, hindi ako nag-aalala. Kahit saan ako pumunta. Hindi ako natatakot. Kasi hindi naman po yung sasakyan ko, ang security ko. Ang security ko ay nasa gitna ng aking buhay. Amen. Kaya lagi ako nakakonekta dyan. Hindi pwedeng ang aking security ay yung pera o tong simbahan na ito. No. This church is not my security. My security is the owner of this church. His name is Jesus Christ. Amen?
Kaya po yung center of your life is critical to developing a balanced life. A solid center leads to a solid life. Ulitin ko po, a solid center leads to a solid life. A weak center leads to a weak life. Kaya maraming mahina. Kaya makikita ka, simba ng simba, takot na takot. Simba ng simba, nabubuhay sa pag-aalala. Simba ng simba, nabubuhay sa galit. Bakit? Kasi weak center. Kasi ang buhay mo ay binuo mo sa mahinang sentro. Kasi hindi si Jesus ang sentro. Ang sentro mo kasi tao eh. Ang sentro mo kasi yung kumpanya mo. Kaya pag nagatanggalan sa trabaho, takot na takot ka na. Di ba? Naku, magtatanggalan daw sa trabaho. Bakit ka natatakot? Kasi ang sentro ng buhay mo ay yung trabaho mo. Matatakot ka talaga dyan. Ma-stress ka talaga dyan. Nandiyan pa po ba kayo? Lahat po, alright? Whatever you put at the center of your life will also be the source of your power. Alam niyo ba yon? Na kung ano ang ilagay mo sa gitna ng buhay mo will be the source of your power. Diyan ang gagaling ang lakas mo kung ano yung nasa gitna mo. Parang ang solar system nakasentro sa araw. Kapag nagloko yung araw, problema na tayo lahat. Ang puso mo ay sentro ng iyong buhay. Pag nagloko yung center ng buhay mo, ang laki ng problema mo talaga. Dahil may problema ka sa puso mo the center of your life. Okay? Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, if you make Jesus the hub of your life, may isang verse po yan na sinasabi sa Bible. Ano sabi ng Matthew 6:33? Ano sabi? You seek first God's kingdom and what God wants. Hindi mo magagawa yan kapag hindi si Jesus ang nasa sentro. Akala kasi ng iba yung verse na yan, kailangan magba-Bible reading ka. Okay naman yan. Yan ang kailangan dyan. Ano ka? Magse-cell group ka. Okay din yun. Yung iba naman, akala dyan, magta-tithes and offering ka. Pwede rin. Pero, ang sabi po ng verse na yan, ilagay mo ako sa sentro ng iyong buhay. Yun ang ibig sabihin niya. Then all your other needs. Ano ba kailangan mo? Healing. Manggagaling yan. Andito yung hub. Yung healing mo nakadugtong dyan. Yung security mo nakadugtong dyan. Yung proteksyon ng pamilya mo. Laban sa aksidente, kamatayan na maaga, mabibigat na karamdaman. Yan po ay nakahawak doon sa power. The center of your life. Yan ang ibig sabihin yan, kapatid. All your other needs will be met as well. Ano ba kailangan nyo? Sige, sabihin nyo na ano kailangan nyo. Kasi minsan nagpe-pray tayo, Lord, pagalingin mo ako. Sabi ni Lord, gusto ko yan. Pero ako ba yung nasa sentro? Yun ang problem. Kaya hindi tayo tumatanggap ng healing. Gusto mo lang pagalingin ka. Lord, gusto ko nang hanap buhay para yung anak ko makatapos sa pag-aaral. Gusto ko yan, sabi ni Lord. Kaya lang, ako ba yung nasa sentro? Panginoon, alisin kami sa hirap. Pagod na kami sa hirap. Ang tagal-tagal na naming mahirap, sabi ni Lord. Gusto ko yan. Kaya lang, ako ba yung nasa sentro? Hindi ko magagawa yan, sabi ni Lord. Hindi ko magagawa pag hindi ako nasa sentro ng iyong buhay. Because all the power that emanates comes from the center of your life. If you have a solid life, centered life, you have a solid life. Kung si Jesus ang inuuna mo, you seek first God and His kingdom. Kaya dito po nagkakatalo. Diyan nagkakatalo, kapatid. Kahit magsimba ka, hindi naman si Jesus ang sentro. May problema ka. Nagsisimba ka, okay. Ba't ka ba nagsisimba? Dahil si Jesus ang center? O nagsisimba ka lang dahil relihiyoso ka? Ang mga relihiyosong tao, wala si Jesus sa sentro. Ang nasa sentro, religion. Religion. Yun ang nasa center. Kaya walang nangyayari sa buhay mo kahit magsimba ka. Pero kung nagsisimba ka ng Sunday because Jesus is the reason and He is the center of your life, may lalabas na kapangyarihan sa buhay mo. Sabi ni Lord, hingin mo na ang gusto mo
at ibibigay ko sa iyo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Pwede pa nating i-compare ang buhay natin sa isang bow and arrow. Ito po yung picture ng bow and arrow. Nanood ba kayo ng Hunger Games? Ang galing ni Katrina Everdeen, di ba? Katniss, hindi pala Katrina. So, luma na kasi, hindi ko inabot yun eh. Si Katniss Everdeen ba? Everdeen, no? Ewan ko, bahala na kayo. Di ba? Ang galing niyang pumana, ano? May hawak siyang palaso. Yung pong picture na yan ay magandang larawan ng buhay mo at buhay ko. Hindi sa lahat ng oras ang pana ay naka-stretch. Kapag laging naka-stretch ang pana, ano nangyayari? Na-stress. At kapag stress, less power. Right? Tama po ba yun? Kita mo, pag stress ka, malata ka, ang hina ng pananampalataya mo, kasi stress ka nga eh. Kadalasan po, ang pana, andyan lang po yun sa bandang kaliwa ng larawan. Ganyan po ang itsura ng pana kasi hindi pwede na ang pana ay laging naka-stretch katulad mo. Kapag lagi kang stretch, malamang stress ka. At pag stress ka, hindi ka makakagawa ng tamang decisions in life. Diba? Apektado ang pamilya, stress ka. Pati trabaho mo, pati kalusugan mo, stress ka. Kasi laging naka-stretch. Pero katulad po ng bow and arrow na yan, hindi lahat ng oras lumalaban ka sa giyera. May oras ng pahinga. And talking about rest, mga kapatid, okay? Interestingly, yung pahinga po ay sinama sa 10 Commandments. Alam niyo ba yun na kung sino po nandito nung last Sunday, kung nagsimba po kayo nung linggo, ang akin pong topic ay paano alagaan itong katawan na ito. Hindi ko alam kung gaano ang inyong realization, pero this body is so important to God. Napaka-importante sa Diyos itong katawang ito. Importante sa Diyos kung paano mo to ginagamit. Nasaan ka? Hinahanap ng Diyos yung katawan na yan. Kasi kung espiritu, walang problem. Tama? Kung spirit, walang problem. Kaso meron tayong katawan. And most of the time, itong katawan na to nagiging problema natin. Hinahanap ka ni Lord, wala ka sa prayer. Where are you? Sabi ng Panginoon kay Adan, where are you? Wala ka sa Sunday service. Where are you? Kasi yung katawan eh. Kasi itong katawan po na ito ay nilikha ng Diyos for His purpose. Gamit ng Diyos to. Hindi ko to gamit. Ang tawag po dito, holy. Sabihin mo nga, holy. Ibig sabihin ng holy, hindi po perfect. Ibig sabihin ng holy, ibinukod for God's use. Ito pong microphone na to, holy po ito. Okay? Ito microphone. Ito po ay holy, banal. Ibig sabihin, bakit? Hindi to ginagamit sa inuman. Hindi ito ginagamit sa pagkampanya ng kandidato. Kasi ito po ay holy. Ibinukod. For official use only. For God's use only. Naintindihan niyo ibig sabihin ng holy? Kaya sabi ng Diyos, magpakabanal kayo. Ibig sabihin, yung katawan mo na to, ito, hindi kaluluwa, hindi espiritu, itong katawan na ito, ibukod mo. Dahil gagamitin niya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng banal. Kaya ang mga banal ay ibinukod mo na itong katawan, itong bibig, itong mata mo, itong tenga, itong kamay, itong paa mo. Ibinukod mo to para magamit ng Diyos. So in the Bible, your body is so important. Offer your bodies, sabi ng Bible, a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true act of worship. Ang mga totoong sumasamba sa Diyos, alam mo na importante itong katawan na to. Sumasamba ako pag Sunday, sumasamba ako ng Monday. Pag Sunday, kasama ko kayo, mula Lunes hanggang Sabado, kaming dalawa ni Lord. Sumasamba ako sa Diyos araw-araw. Pero pag Sunday, alam niyo po ba, nasa sobrang importante ng katawan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may katawan. Tingnan mo nga, baka kaluluwa na lang yan. May katawan ba? Alright.
Mainit-init ba? Mainit-init? O malamig na, baka bangkay na. Alam niyo ba na sa sobrang importante ng katawang ito, listen, nakinig kayo, sa sobrang importante ng katawan mo, inilagay ng Diyos yan sa 10 Commandments. Okay? Baka hindi nyo alam. Ulitin ko po, sobrang importante nitong katawan na to. Kaya ang sabi, ihandog mo to, ingatan mo to. Isinama nga sa 10 Commandments. Ano sabi? Tingnan natin. Saan sinabi po yun? Exodus 20, 10 Commandments po ito ha. 10 utos. You have 6 days. Meron kang 6 na araw which to do your work. But the 7th day is a day of rest dedicated to me. Kung totoong si Jesus ay nasa sentro ng iyong buhay, may araw ka para sa Diyos, itong katawang ito. Hindi mo to gagamitin sa paggawa ng pera, pagpunta sa beach. Wala ka sa beach kapag oras na kinailangan ng Lord yung katawan na yan. Kasi ang tawag niya dyan, dedicated to me. Akin yan, sabi ng Panginoon. Alright? Hindi pwede kung nasaan sa... Where are you, man? Wala. Wala yung katawan. Wala sa simbahan yung katawan. Wala sa prayer meeting. Wala sa cell group. Wala sa Bible reading. Absent. Ang sabi po ng Panginoon, 6 na araw, binigyan na kita ng trabaho. Magtrabaho ka na ng magtrabaho. Pero meron kang 1 araw, ibig sabihin, kapatid, kung si Jesus ang nasa sentro ng iyong buhay, yung araw na para sa Diyos, dapat nandun ka. Ang tawag natin doon, Sunday. Hello? Of course, hindi naman po, pwede ka naman mag-Sabat every day. Sa totoo lang po, ang ibig naman sabihin ng Sabat ay pahinga. Ako po, every day, meron akong oras ng Sabat. Every day. Meron akong oras ng prayer. Sabat ko yan. Lunes, Martes, Merkules. Hindi ako puro trabaho. Hindi puro ako pamilya. Hindi po ako puro pahinga. Hindi po ako puro pagkain. Every day, meron po akong oras ng prayer, worship. May fasting po ako. Kasi itong katawan po na ito, hinahanap ito ng Diyos. Nasaan ka? Ba't puro ka trabaho? Binigyan na nga kita ng 6 days to work eh. Pag hindi, kapatid, may irapan ka, no? Okay, nandiyan pa po ba kayo? Bakit po napaka-importante? Okay? Bakit po napaka-importante na meron tayong pahinga para sa katawan? Alright? At itong katawan na ito ay i-offer. Meron pong practical and spiritual benefit of Sabbath. Pag sinabing Sabbath, meron po tayong mga kaibigan sa Badista. Kasi po, galing po yan sa salitang Sabbath, Seventh-day Adventist. Sila po ay sumasamba, meron silang service every Saturday. Sa Badista ang tawag sa kanila. Okay? Pero, anyway, yan po ay may kinalaman sa kasaysayan. Ano po? Dahil nabuhay ang Panginoon ng araw, ng linggo, doon na po natin ginagawa yung pagsasama-sama. Yung pong pagkabuhay. Linggo kasi nangyari yon, the first day of the week. Pero yung pong Sabat, I don't have time na ipaliwanag. Alright? Siguro sa ibang araw. Pero ngayon po gusto ko lang mag-focus. Bakit po importante na meron tayong simbahan pag Sunday? Nandito tayo. Number 1 is to rest your body. Again, uulitin ko po, ang pagpapahinga, pwede mong gawin yan kahit hindi Sunday. Basta meron kang prayer, meron kang Bible reading, may fasting ka, alright? May cell group po tayo, mga ganon bagay. Alright? Nasusundan niyo po ba ako? Number 1, kailangang ipahinga itong katawan. Kasi alam ng Diyos, may limitasyon itong katawang ito. Magkakasakit ka. At pag nagkasakit ka, lalo kang magkakaproblema. Kunyari, patay trabaho mo, ang sipag-sipag, sabi ng isa, ay nako, ang sipag ng asawa ko, hindi tumitigil sa hanap buhay. Kahit linggo, ayun, 35, patay na.
Kasi inuutos po yan sa 10 Commandments. Kasi bakit? Kasi itong katawang ito, gusto ng Lord magamit ng mahabang panahon. Hindi po ako may katawan dahil para maghanap buhay. Makinig kayo mabuti ha. Yang katawan na yan, hindi yan panghanap buhay. Yan po ay para maglingkod sa Diyos. Offer your bodies, living sacrifice. Kaya kailangan natin ng pahinga. Teka muna, bago ako magpatuloy. Makinig kayo mabuti. Ito pong mga tinuturo na ito ay para lang sa masisipag. Pag tamad ka, hindi para sa ito ha. Sabi mo sa katabi mo, parang hindi yata sa ito. Kasi sobra ka na sa pahinga eh. Yung iba kasi sa inyo, 6 na araw nagpapahinga, 1 araw nagtatrabaho. Eh sabihin mo sa'yo, malapit ka nang mag-rest in peace. Alright? Kasi gusto mo rest, tama? Eh sobrang tamad mo naman. Eh hindi na po rest. Madudugtungan yan. Rest in peace. Alright? Kaya sa masisipag, hello, hindi masamang masipag. Alright? Hindi ko masama yun. Maganda yung masipag. Pero ako hindi ako tamad ha. Hindi ako tamad. Actually, binawasan ko nga ang tulog ko. Ako po'y natutulog lang ng 6 hours every day. Kasi sayang yung oras. Ang dami ko pong gustong gawin para sa tao at sa Panginoon. Pero iniingatan ko po ito. Bakit? Kasi gusto ko po na humaba pa ang paglilingkod ko sa Diyos at sa tao. Kasi hindi po ginawa itong katawan ni Rudy para maghanap buhay lang, matulog lang, kumain lang, mag-aral. Ito po ay ginamit. Meron pong gamit ito para sa Diyos. Amen. Alright? Hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Pag wala kang day of rest para sa Diyos, kasi wala sa balanse ang buhay mo. Wala sa balanse. Hindi ka nagsisimba pag linggo, wala sa balanse yon. Wala kang prayer time, wala sa balanse yon. Wala kang devotional time, ay wala yon. Kasi ibig sabihin, hindi nakasentro ang buhay mo. Nakasentro ang buhay mo sa asawa, sa hanap buhay, pera, mga pangarap mo. Ay naku po, mahinang center yan. If you have a weak center, you have a weak life. That's number 1. Rest your body. Kailangan natin magpahinga. Alright? Slow down. Slow down. Alright? Para po tayo makapag-pray, makapagsimba. Amen. Kaya kung si Jesus ang sentro ng buhay mo, ano ibig sabihin nun? Pag linggo, nasaan yung katawan na yan? Nasa beach. Hindi, pwede ka naman mag-beach, kapatid. Pagkatapos magsimba, 2 oras lang naman to, punta na kayo sa beach. Gusto mo, huwag kang umahon 3 araw. Okay naman yun. Mula Lunes hanggang Sabado, maligo na po kayo sa swimming pool hanggang tubuan na kayo ng kaliskis. Okay naman yun. Basta yung linggo, yung katawan mo, hinahanap ng Diyos yan. Where are you? Sabi ng Lord kay Adan. Nasaan ka? Ba't wala ka? Sa lugar nating dalawa. Tama? Yun po ang ibig sabihin. Number 2, bakit po itong katawan na to is importante nasa presence ng Diyos? Alright? Bakit may Sabat? To recharge your emotions. Sa dami po ng problema ng tao, yung katabi mo, malulungkutin yan. Emotional. Baka may sakit ang pamilya. Naku po, emotional yan. Sensitive. Walang pera. Siyempre, pag walang pera, matampuhin. Tama? Yung mga walang pera, matatampuhin yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko na, naintindihan na kita. Kasi lagi ka walang pera. Ang problema mo, 5 lang eh. 5 lang ang problema mo. Pera, money, datong, atik, tsaka salapi. Yan lang ang problema mo. 5. Tama? Tama. Sino rito yun lang ang problema mo? 5. Tama? Kaya kita mo laging mainit ang ulo. Emotional. Lagi siyang nag-self-pity, naaawa sa sarili. Yung mga maawa, yung madrama. Alam niyo yung mga madrama? Kailangan mo talaga, alright, na ilagay si Jesus sa center. Kasi kaya ka madrama, kapatid, nasa sentro kasi yung nanay mo. Nasa sentro kasi tatay mo, asawa mo. May mga ugali yan eh.
Kahit ako, hindi niya ako pwedeng umasa sa akin. Hindi kayo pwedeng umasa sa akin. Hindi ko kayang isupply ang kailangan niyo. Yung misis ko, kahit alam niyo naman na patay po sa akin yan, si Pastora Angie, di ba? Pero hindi pwedeng si Rudy ang nasa sentro ng kanyang buhay. Hindi ko kaya yun, yung gawain ng Panginoon, hindi ko kaya. Kung gusto mo ng stability, security, protection, alright, support, si Jesus ang dapat. Andiyan pa po ba kayo? Kasi maraming emotional, especially ngayon, panahon po ng eleksyon, grabe. Di ba? Yung iba sa inyo, nag-aalala na, bakit wala pa nag-aalok ng pera sa akin? Sanay na kasi kayo, tuwing eleksyon, may bumibili ng boto mo, no? Mga kapatid, eto po isang beses pa. Kasi sa Lunes, eleksyon na eh. Isang beses pa. Kapag nagbenta po kayo ng boto, hindi na po kayo iiwan ng sakit sa bahay. Yan po ay galing sa Diyos, hindi galing sa akin yan. Alright? Kung tagadulos kayo, alright, sinasabi po ito ng Panginoon sa inyo. Pag hindi kayo maniwala, okay lang. Wala akong problema sa akin. Pero ito po, tandaan nyo, hindi na kayo iiwan ng sakit. Lalo kayong maghihirap sa buhay. Bakit? Kasi yung tatanggapin yung pera ay pinagnakawan po yan. At yung perang yan ay may dugo. Sisingilin po yan sa inyo. Bubueltahan kayo niyan. Hindi pwedeng wala. At kapag binweltahan po kayo niyan, may kasamang interest. The wages of sin is death. Kung ano itanim nyo, babalik, sabi po ng Panginoon. Kaya naghihirap ang Pilipinas ay dahil sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno na ang ginagawa nila, yung ibibigay sa inyo, nanakawin nila ulit po yan. So kayo po ay nagbenta ng kinabukasan ng bansa. Kaya hindi kayo iiwanan ng kabwisitan sa buhay. Maniwala po kayo, maawa kayo sa anak nyo at sa mga apo nyo. Maniwala po kayo, grabe po yan. Meron pong matinding buwelta yan. Kapag nagtanim kayo ng isang tabo na palay, alright? Hindi kayo aani ng isang tabo na palay. Aanihin nyo 10 tabo. Pag nagtanim kayo ng masama, bumenta kayo ng boto nyo, pagbalik po niyan, may kasamang interest yan. Lalo kayong magkakahirap-hirap. Hindi po, totoo po yun. Alright? Kaya sana itong katawan na ito, itong kamay na ito, huwag niyong dapuan ito ng perang pinagnakawan. Okay lang po. Yung alam niyo, yung ayuda, okay po yan. Yung pong yakap, okay po yan. Meron pa bang beso-beso? Meron pa ba nun? Beso-beso? Yakap? Yakap lang ba? Wala nang beso-beso? Akap? Wala ko yakap. Yakap. Sanay kasi ako sa yakap. Okay po yun kasi pera natin yun. Pera natin yun. Tanggapin niyo po yun. Pero kasi yung mga salbahe po sa gobyerno, indirect bribery po yan. Indirect. Na binibili po. Pero okay lang tanggapin. No? Ang masama, yung alam nyo, iba na po style ng mga salbahe ngayon. Pag alam, kalabang kanila, bayaran kanila, huwag ka nalang bumoto. Alam ko yan, marami akong alam na ganyan. Dahil kalaban kanila, baka tanggapin mo yung pera, pero iboboto mo rin yung kalaban. Ang gagawin nila, eto pera, huwag ka nang bumoto. Tapos tatakutin kayo. Malalaman namin kung bumoto kayo. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka naman mukhang salapi. Kawawa naman ang Pilipinas. Alam nyo, kawawa. Ako po, alam nyo yung dibdib ko, nabibigatan ako, emotional po ako. Kaya nagsimba nga ako ngayon eh. Isang araw lang ang makapangyarihan ka. May 12, isa lang. Huwag niyong sayangin yung kapangyarihan nyo, isang araw. Kasi pag binoto nyo yung mga magnanakaw na yan, kaya ako marami akong blanco. Hindi ako boboto. Hindi ko sasayangin yung boto ko. Blanco na yun. Iiwanan ko na lang blanco. Ipili lang ako, alam ko yung matino, yung may pangarap para sa bayan.
Mga kapatid, mag-isip po kayo mabuti. Alright? Wag po kayo emosyonal kasi sabi nyo, hindi naintindihan ni pastor ang aming kalagayan, malaking halaga na yung 2,000 sa amin. Ayan, emosyonal, madrama ka na naman. Kaya lalo ka nagkakahirap-hirap. Ewan ko kung totoo yung nadinig ko. Meron po ako nadinig na balita na meron pong isang probinsya, mahigpit ang labanan ngayon ng 2 tumatakbo sa posisyon. Alam nyo, bigayan sa lugar nila, 30,000. Magkabil. Sabi ko, saan ba yan? Paparehistro ko dyan. Totoo po, yung parehong mayaman yung tumatakbo na governor sa probinsya po ito. Sobrang higpit ng labanan doon. Kaya ang bigayan po, 30,000, Diyos ko po. Pag kahit sino manalo dyan, babawiin niya yan, magnanakaw yan sigurado. Kaya pahirap ng pahirap ang buhay ng Pilipinas. Mga kapatid, offer your bodies, kasama tong kamay. Huwag niyong payagan na itong kamay na ito ay humipo ng pinagnakawan. Ipapakain mo sa pamilya mo ang pera na pinagnakawan. Matakot kayo sa Diyos. May nagtanong sa akin, Pastor, masama po ba na ang Kristiyano sumali sa politika? Ano sa palagay niyo? May nagtanong kasi sa akin, masama ba sumali sa politika ang born-again Christian? Sino po rito nagsasabing masama, itaas ang kamay? Sino po nagsasabi na hindi masama, itaas ang kamay? Sino po nagsasabing wala po akong pakialam, pastor, tumigil ka na, tanghali na. Sa totoo lang po, hindi ho talaga masama. Hindi ho masama. Magbasa kayo ng Bible. Huwag lang Bible, basahin niyo ang Constitution ng Pilipinas. Yung iba kasi nagdudunong-dunungan. Ba't sumasali sa politika ang mga born again? Meron separation of church and state. Kapatid, dilinawin ko sa iyo, ang ibig lang sabihin nun, ng separation ng church and state, ang gobyerno ay hindi pwedeng gumastos ng pera niya sa anumang religion. Yun po ibig sabihin nun. Pero wala po kayo mababasa na bawal po na makialam ang mga born-again Christian. Ibig sabihin, papayagan na lang natin ang demonyo naglalagay ng mayor niya, ang demonyo naglalagay ng mga konsehal, ang demonyo na lang ang maglalagay ng presidente, ng governor, demonyo, bahala ka na demonyo, ikaw na pumili ng senador mo. Ganun po. Ganun ba? Ganun ba gusto niyo? Hindi po. Ba't ko ba ito sinasabi? Alright? Kasi nga, alam niyo, nakaka-emotional po talaga itong election na ito, no? Kaya, nagre-recharge po tayo. Meron po akong kaibigan na nangako ako sa kanya, tutulungan natin siya. Kung gusto niyo lang, okay? So ako po, ito pong gagawin ko, ano po ito, delikado po ito. Sabi nga ng anak ko, Daddy, baka mabas ka. Sabi ko, ano ngayon? Ano ngayon kung mabas ako? Hindi ko ito ginagawa para doon sa tao. Ginagawa ko ito para sa bayan. Nung kausap ko po siya, nakikinig ako sa kanya. Ayoko po kasi talaga ng politiko. Alam niyo si Pastor Rudy, hindi po ako mahilig makipagkaibigan sa politiko. Hindi talaga. Sa totoo lang po, although kakilala nila ako, never po akong lumalapit sa kanila. Kahit kailan. Pero ito pong kaibigan ko, matagal ko na po siyang kaibigan. At hindi lang kaibigan, pastor po siya. Alright? Pastor po siya. At pangalan po niya, yan, si Greco. Alright? So ngayon, habang nagsasalita po siya sa akin, hindi ko po nadidinig yung politiko na nangangako. Ang nadidinig ko ay isang pastor na nangangarap para sa bayan. Magkaiba po yun. Karamihan na madidinig niyo mga politiko, nangangako yan. Pero sa totoo lang, yung mga politiko po, nagpaplano na po sila para sa susunod na eleksyon. Yan po ang dahilan yan. Kaya gumagastos sila ng malaki, kailangan maupo sila, huwag mawala sa posisyon kasi kailangan nila yung posisyon para magkamal ng katakot-takot na salapi. So, hindi totoong nagmamahal sa bayan yung mga nangangampanya. Naghahanda lang sila sa susunod na eleksyon. Pero itong kaibigan natin,
nung nag-uusap kami ng isang gabi, kumakain kami, ang nadidinig ko sa kanya ay isang lingkod ng Diyos na nangangarap para sa bayan. Mga kapatid, alam po ninyo, dito po, baka hindi nyo alam, dito sa simbahan natin, ang dami na po niya natulungan. Isang tawag ko lang po sa kanya. Sabi ko, bro, may nangangailangan sa ospital. Kulang ang budget. Sige, pastor, bigay mo sa akin, saang ospital, ano sakit, sino, doktor, bla 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 bla. Wala pang 24 hours na ibibigay. Ang dami na po dito. Tahimik lang. Right? Sabi niya sa akin, pastor, kapag binless ako ng Diyos na maupo sa kongreso, sabi niya, lahat ng budget ko, libre ospital, libre na gamot. Hindi po yun yung mga PhilHealth, no? Kasi ang laki po ng budget. Mga kapatid, bilyon-bilyon ang pera na pinag-aagawan sa kongreso. Okay? At least, sabi ko, na-excite po ako. Bakit? Kasi sa wakas, may kakampi na tayo sa loob ng kongreso. Alam niyo kung bakit ako emosyonal? Kasi gusto ko magsumbong sa mga may nagnanakaw. Kanino ako magsusumbong? Eh yung pagsusumbungan ko, magnanakaw din. Kaya ako emosyonal. Kanino ka tatakbo? Wala. Sabi ko sa kanya, chairman, kasi siya po yung naging chairman ng PACC, Presidential Anti-Corruption Commission under PRRD. Ang dami niyang pinakulong ng mga tiwaling opisyal. Ang dami niya po tinatanggal sa pwesto sa customs, sa BIR. Ang dami niya po. Mahigit 100 po yung ngayon ay nililitis yung kaso dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. Siya po ang gumawa noon. Ang dami niyang pinahuling mga pulis, natanggal sa pulis dahil sa drugs. Kaya sabi niya sa akin, pastor, pag-pray mo ako at sana bigyan tayo ng tulong ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, Chairman, nag-iisa ka lang. Lahat kalaban mo sa kongreso, paano ka mananalo? Nagustuhan ko yung sagot niya. Sabi niya, pastor, si Moses, isa lang na tao. Pero ginamit ng Diyos. Si Noah, isang tao lang. Pero ginamit ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, siguro, kahit magalit po kayo sa akin, karapatan niyo po yan. Okay? Kung magagalit po kayo sa akin, baka kasi mamaya, i-picture nyo sa Facebook, no, sa dulos, nangangampanya, ginagamit ang simbahan, okay lang po sa akin. Pero isama nyo na rin po yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, kaya ko po siya gustong tulungan, una, pastor po siya. Kapatid ko po siya sa Panginoon. Pangalawa, kaibigan ko po siya. Alam ko, hindi magnanakaw tong tao na to. Alam ko talaga. Matagal na kami magkaibigan yan. Ang dami niya natutulong, ang ganda ng puso niya. At higit sa lahat, ito pong ginagawa ko ay para sa bayan, hindi sa kanya. Okay lang po, kung gusto niyo magalit sa akin, ilagay niyo ako sa Facebook, wala hong problema sa akin. Okay? Dahil mahal ko po ang bayan ko. Sobrang dami ng magnanakaw sa gobyerno. Kawawa naman po ang anak natin at yung mga apo natin. Alam nyo, pag naupo na naman ang mga maling tao sa Congress, sa Senado, yung anak nyo, wala nang pag-asa yan. Wala na pong pag-asa. Pati mga apo natin. Pero nung nag-uusap po kami, alam nyo, na-excite po ako. Talagang sabi ko, sige, sabi ko sa kanya, Chairman, gagawin namin ang lahat na magagawa namin. Hihingi ako ng tulong sa dulos. Alright? Kahit mukhang ang sama na itsura nyo ngayon. Okay. Paglabas nyo mamaya, meron lang pong ibibigay sa inyo na sample ballot. Number 98 po siya. Alright? Again, kung hindi kayo naniniwala na dapat tayo ma-involve, huwag kayong tumanggap. Okay? Yung sample ballot. Alright? Huwag po kayong tumanggap. Sabi niya sa akin, Pastor, pag naupo ako sa kongreso, sasama ko kayo, yung dulos na representative, para ka na rin congressman. Ko talaga, yayaman na rin ako. Okay. Kaya nga po mga kapatid, mag-pray tayo mabuti. Hindi naman ako pwedeng magmura. Tama? Hindi ako pwedeng magmura sa mga magnanakaw. Ang magagawa ko na lang po, pag nagagalit ako, nagre-recharge ako. Papasok ako sa kwarto, mananalangin po ako, at ang sabi po ng Panginoong Hesus, yung tatay mo na nakikinig sa iyo ay gagantimpalaan ka. Ano gantimpala?
kakaroon ka ng kapayapaan. Mawawala ang galit mo. Yung mga magagalitin, galit ka sa gobyerno, galit ka na sa kabulukan, huwag kayong magmumura. Okay? Punta kayo doon sa inyong lugar ng kapahingahan. Manalangin po kayo. Why? Kasi nare-recharge ka lang kapag ikaw ay nasa tahimik na lugar. Alam niyo, para kayong cellphone. Para kayong cellphone. Pag ginamit kayo ng ginamit, pababa ng pababa ang inyong power. So we need to recharge. At makakapag-recharge ka lang sa panahon ng doon sa lugar ng tahimik, kayong dalawa lang ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Kung katulad ko po, asar na kayo. Kung katulad ko po kasi ako po hindi ako matahimik. Gusto ko ng pagbabago sa Pilipinas. Hindi pa ako Kristiyano na tahimik, hindi po talaga. Alam ko po, kawawa ang Pilipinas, kawawa talaga. Mahal na mahal ko tong bayan ko. Kaya yung boto ko sa Lunes, makapangyarihan po yan. Kaya kung mamarapatin po ninyo, huwag kayong magalit sa akin. Alright? Tumulong po tayo kasi yung boto nyo makapangyarihan yan. It can change the destiny of the Philippines. Huwag nyo sayangin. Huwag nyo sayangin. Kasi ito, kilala po natin to. Kilala, personal. At actually, sa Sabado, pupunta po siya. At may motorcade po tayo sa Sabado. At sa Nabotas Sports Complex po, may prayer po tayo doon. 6 to 8. Kung magbibigay po kayo ng time sa Sabado, alas 6 ng gabi sa Nabotas Sports Complex, pagpe-pray natin siya. Mananalangin po tayo na mapayapa at malinis na halalan. Sabi mo sa katabi mo, sana nandun yung katawan mo, wag espiritu. And lastly, paglabas nyo po, meron po. Kung ayaw nyo, wag po kayong tumanggap. May sample balot. Walang pilitan. Dito po sa dulos, walang pilitan. Nakikiusap lang tayo. Amen? Kung paano hindi kami namimilit magbigay kayo ng ikapo. Kung ayaw nyo po sa sinabi ko, okay lang po yon. Pero yung may gusto, meron po kayong makukuha dyan sa labas na sample balot. Wala hong kasamang 500, ha? Pinapauna ko na, baka mamaya balibalik ta rin nyo eh. Ganito, walang 500. Hindi po tayo namimili ng boto. Ang kailangan po natin ay yung pong ating puso para sa bayan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Pangatlo po, panghuli. Kailangan po natin na ilagay ang Diyos sa unang-una. Bakit? To refocus your spirit. Ano ibig sabihin ng refocus? Bakit ka malata? Bakit ka malulungkutin? Bakit ka takot? Bakit matatakutin ka? Bakit lagi kang walang pag-asa? Kasi ang focus mo nasa problems. Ang focus mo nasa nangyayari sa paligid. Kaya po sabi ng Bible, magpahinga ka. Ang ginagawa natin sa pagpapahinga, nagpo-focus tayo sa Diyos. Ang tawag po dyan, kung gusto nyo, pwede natin tawagin yan, na worship. Kapag nagwo-worship, ang ibig sabihin, hindi ka lang kumakanta. Ang ibig sabihin po ng worship, nire-refocus mo, you are changing your perspective. Right? Kasi nga po, marami po sa inyo, malalata, nagsisimba pero walang gana. Bakit po? Kasi nga kulang ka sa worship. Ibig sabihin, nakafocus ka sa problem. Nakafocus ka sa asawa. Nakafocus ka sa anak. Nakafocus ka sa pera. Nakafocus ka doon sa trabaho. Nakafocus ka sa... Ay, naku po. Kaya yung mga spoke mo, right, kalas-kalas. Kalas-kalas. Kasi yung humahawak po, yung hub, is not powerful. Walang lakas. Kasi ba naman, umasa ka sa trabaho, umasa ka sa pera, natural. Alright? Ang Diyos mo, ganito kaliit. Bakit ka nagwa-worship? Bakit? Kasi gusto kong lumaki ang Diyos sa buhay ko. Yun ang talagang purpose ng worship, to refocus my spirit. Marami po sa inyo, sugatan ang spirit. Maraming galit. Marami kayong galit sa puso. Marami kayong kinatatakutan. Kaya ang buhay ninyo, nagbe-breakdown. Nagbe-breakdown.
Bakit maraming pamilya sira-sira? Kasi ang sentro ng kanilang buhay, hindi si Jesus. Kaya ngayon, yung anak hiwalay, yung tatay hiwalay, yung nanay hiwalay. Kasi nga, your center solid is weak. Kasi ang sentro ng buhay mo ay mahihina. Hindi si Jesus. Kaya nga we need to worship sa ating panahon ng Sabat ng pamamahinga. Actually, kapag ako po nagwo-worship, napapansin ko, it shrinks my problem. It shrinks, lumiliit. Kasi pag kulang ka sa worship, kapatid, lumalaki yung problema. Ganyan po nangyayari. Kanina may pinag-pray po ako, lumapit sa akin, anong problema, kapatid? Hindi raw siya mapagkatulog, ninenervyos siya. Sabi ko, alam ko na yan. Nakapokus ka sa problem. Nakapokus siya sa problem. Hindi siya mapagkatulog. Kanina, pagkatapos po ng service, lumapit, nagpapapray. Hindi raw siya mapagkatulog. Lagi siya ninenervyos. Nagpapalpitate. Sabi ko, okay. Ano yan? Ganyan kasi kaliit ang Diyos mo. Ang problema mo, ganyan kalaki. So, kaya nga po, sabi sa Ten Commandments, sabi ng Ten Commandments, pag linggo, nandito ka. Sabi ng Ten Commandments, alright? At lahat ng araw, maglagay ka ng oras to worship God. Kahit 10 minutes lang. 15 minutes. Bakit? Nare-refocus ka. Kaya yung 10 espiya, if you know your Bibles, yung 10 espiya, hindi nakapasok sa blessing kasi na-focus sa higante. Sabi nila, ang lalaki ng higante, hindi natin kaya yan. Pero si Joshua at si Caleb, their spirit is different. Sabi nila, malaki ang Diyos natin dyan. Sabi ng dalawa. Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng Diyos? Basahin niyo Bible. Sabi niya, I like the spirit of that man. Right? Yun ang sabi niya. Sabi ng Diyos, gusto ko ang espiritu niya si Caleb. Kasi si Caleb, hindi nakafocus sa higante, nakafocus sa Diyos. Amen. Kaya po, it all boils down. It all boils down. Who is at the center of your life? Doon po tayo magkakatalo. Kahit simba ka ng simba, mapapagod lang kayo sa kasisimba. Nagsisimba ka, hindi naman si Jesus ang nasa sentro ng iyong buhay. It's just a waste of time. Alam niyo yun? Nagsasayang kayo ng oras sa simbahan. Ano sabi niyo? Ibig sabihin, Pastor, hindi na ako magsisimba. Bahala ka. Bahala ka. Hindi ko sinasabing huwag ka magsimba, pero bahala ka. Kasi importante sa akin, kaya ka nandito ng linggo because Jesus is the center of your life. Right? Hindi religion. Hindi kapag naisipan mo lang. Kasi maganda ang gising mo. Ay, pag maganda ang gising ko, magsisimba ako ng linggo. Ay, pag wala kaming lakad. Pag wala kaming lakad ng pamilya, magsisimba ako. Ano yun? Ano yun? Ang linaw, no? Ang linaw. Jesus is not the center. He is not the center of your life. Kaya lahat ng mga bagay na yan, sabi ni Lord, hindi ko maibibigay, hindi ko kaya ibigay. Pwede po ba tumayo po tayo lahat? Isa lang ang pinag-usapan natin ngayon. Isa lang. Balansing buhay. Ang balansing buhay ay ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. At alam mo, pag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, may balanse kang buhay. At kahit gaano lubak-lubak ang daan, hindi ka tutumba. Kasi malakas yung center. Ang pinagkukuhanan mo ng lakas, hindi pera. Ang pinagkukuhanan mo ng lakas, hindi tao. Hindi bagay. Ang pinagkukuhanan mo ng lakas ay ang pinakamalakas, pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya lahat nakakabit dyan. Nakakabit dyan ang pamilya mo. Sabi ng Panginoon, ako bahala dyan. Ako bahala. Basta nakakabit ka sa akin, ako bahala dyan.
Hindi pwede na magbago ang lakas ng Diyos. He never changed. Amen? Ang Diyos po noon at ngayon at sa hinaharap, hindi nagbabago. Siya pa rin yung pwede mong sandalan sa lahat ng uri ng problema. Wag na wag niyong gagawin, please. Wag na wag niyong gagawin na maging sentro ng buhay mo ang hanap buhay. Wag. Bahay, pamilya, asawa, anak, love life, degree, yung mga pinagtapusan nyo sa eskwelahan, wala yan. Kahit summa cum laude ka pa, kahit mayaman kayo ngayon, hindi mo yan pwedeng gamitin na source. Isa lang ang modelo natin ng Panginoong Yesus. At kung sino po ngayong umaga, iniimbitahan mo po, kasi sabi mo, Lord, pagalingin mo ako. Sabi ni Lord, gusto ko yan. Pero gawin mo muna akong sentro ng iyong buhay. Kung sino po ang may sakit ngayon, o may sakit ang pamilya mo, kayang-kaya ng Diyos na pagalingin ka. Kung handa ka na ilagay si Jesus sa sentro ng iyong buhay, lumapit po kayo dito sa harapan. Kung naniniwala po tayo na may pag-asa pa ang Pilipinas, wala sa politiko yan, wala kay Greco Bellica yan. Si Jesus ang pinagmumulan ng stability ng bansang ito. Ang sabi ng Bible, kapag ang nagmumuno ay matuwid, nagsasaya ang tao. Sabi po ng aklat ng Proverbs, kapag ang mga namumuno sa pamahalaan ay matutuwid, masaya ang tao. Subalit kapag ang namumuno ay masasama, umiiyak, dumadaing ang mga tao. Mga kapatid, siguro po itong oras na ito, mga tatay, gawin yung sentro ng buhay ninyo ang Panginoon. Huwag pamilya. Yung pamilya mo, nakakabit lang yan. Kung paanong yung bisikleta, makita niyo yung gulong niya, merong sentro, gulong, may nakakabit na rayos. Yun ang pamilya mo, yung rayos. Ang tanong, saan nakakabit yung pamilya mo? Hindi pera. Huwag sa pera. Huwag sa sarili mo. Kahit mga kabataan, mga young people, baka mamaya, ang yabang mo, kasi bata ka eh, di ba? Alam niyo yung mga bata, teenager, ang yayabang yan. Kasi malakas eh. Tandaan mo, yan lakas mo, lilipas yan. Si Jesus lang ang hindi nagbabago. Yung mga mayayaman ngayon, may trabaho. Wag kayong magkakamali na yung trabaho mo ang gawin mong sentro. Tapos, yung buhay mo, ikakabit mo sa trabaho mo. Ay, ang laking pagkakamali. Huwag sa anak. Huwag sa anak. Huwag kayong umasa sa anak. Huwag niyong gawin na sentro ng inyong buhay ang anak niyo. Si Jesus. Ikabit mo yung anak mo kay Jesus. Yung buhay mo, ikabit mo. And you are building a solid center. If you have a solid center, you're going to have a solid life. Huwag na magkamali na maging sentro ang bagay o tao. We will pray. Sabihin nga natin sabay-sabay, Panginoong Jesus, nagdi-decide ako ngayon na ikaw ang gawin kong sentro ng aking buhay. At ang pangako mo, lahat ng kailangan ko, ikaw na ang bahala. Naniniwala ako doon. Kaya Panginoon, salamat po na hindi ka nagbabago. You are faithful forever. You are powerful forever. You are good all the time. Salamat po. Kaya Lord, ipuin mo po ang mga taong ito, mabata, matanda, babae, lalaki, matagal na sa church, bago pa lang sa church. Lord, i-heal mo sila dahil sinabi nila na ikaw na ang sentro ng kanilang buhay. Panginoon, ang healing ay kadugtong nun. Dahil ang kanilang buhay, ikaw na po ang focus. Ang kagalingan po ay kasunod na. Ang pag-ayos ng pamilya ay kasunod na. Hindi namin kayang ayusin ang mga pamilya namin. Wala rin kami magagawa about the future. Pero ikaw po, ikaw lang ang pag-asa namin. Kaya Panginoon, touch these people. Hipuin mo, Jesus, you are a compassionate God. Touch them, Lord. Holy Spirit, touch them.
Baguhin mo po ang takbo ng isip. Baguhin mo ang tibok ng puso nila. Na kung ano yung tibok ng puso ng Diyos, yun ang magiging tibok ng kanilang puso. Salamat po ng marami sa kagalingan, kapayapaan, kalayaan, kahit sa kasalanan, Panginoon. Thank you for the victory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po.